time check 4:27. Yung usapan namin na 3 AM 4:27 na. So sige, madilim pa naman, hindi halata. Pala di ko sinabi oras na. Okay, let's go dudes. Kasi 8 liters ang ano nito ang fuel capacity. So ang kinarga 6.8. Isang maiksing tingin lang sa dinaanan namin. Galing kami ng Binyan. So ito yung dinaanan namin. Ayan. Marami kaming pasikot-sikot lalo na sa part ng Manila dahil may mga lugar akong iniiwasan. Tsaka syempre, yung mga highway na hindi natin pwedeng daanan. So kami is taga Binyan, so nag-start tayo sa Binyan. Malapit kami sa may Pavilion Mall. So ayan, dito yung Pavilion Mall Ayan. So dito na lang ang ating starting point. So from dito sa may Pavilion Mall, lumabas tayo ng Manila South Road. Ayan. Ito yung dinadaanan lagi, lalo na ng mga nakamotor pag pupunta ng South dito sa may parting Laguna. So kaliwa lang tayo dyan. Tapos bagtasin natin yan. Yan, madadaanan natin yung yung bayan ng Binyan, tapos yung Pasita, San Pedro, hanggang makarating tayo ng Muntinlupa. O sa may Alabang Muntinlupa, sa ilalim tayo ng Alabang Viaduct dadaan hanggang sa matagos natin ito at makarating tayo ng East Service Road. Tapos diretso lang dyan. Ayan. So, pwede kang dumaan dito sa sukat, eto. Pero sa amin, ang ginawa ko, diniretso ko lang dito. Eto, sundan nyo yung arrow. Nalagpasan namin yan, yung bikutan, C5 hanggang sa makating ako rito sa may Naiya Terminal 3, yung Sales, yung merong rotonda dito. Dito ako pumasok. Bali sa East Service Road na to, dito. Umakit lang ako dito sa Cloverleaf na to, then tawid ng SLEX hanggang sa makarating dito sa kabila. Dito na ako pumasok. Yan. Kaya ako tinurutin itong daan din na to kasi nagdadalawang isip ako kung pwede talaga dito sa Sales ang tuktok. Pero dito ako dumaan nun nung pumunta kami ng Bulacan. Pwede rin naman dumaan dito. Medyo madilim pa kasi nung dumaan kami rito kaya siguro walang pumansin. Pero nung nandito ako sa part na dito sa may part na to, yan, merong police station dito Hindi naman kami hinarang ng mga police, kaya dire-diretso lang yan. Yan. Tapos kumanan ako rito, kumanan ka na dyan. Hanggang marating mo yung dulo ng LRT. Nandito yung dulo ng LRT, tapos may mga construction dyan. Kanan ka lang dyan, at nandiyan ka na sa ilalim ng LRT ngayon. And dire-diretso lang. At ito nga pala yung LRT Baclaran Station. Hanggang makarating ka lang ng EDSA. Dito sa part na to ng EDSA, pagka pa-northbound ka, pwede kang tumagos ng diretso. Pero pag pa-southbound, hindi ka pwedeng tumagos. Kaya ang ginawa ko nung pauwi, binagtas ko tong EDSA hanggang marating ko yung U-turn dito. May U-turn slot dito Ayan. Tapos balik uli ako rito. Diretso ulit tayo sa pagbalik natin sa papuntang Bulacan. Ayan. Dinire-diretso ko lang itong ilalim ng LRT hanggang makarating ako ng Buendia. Ganun, ito naman sa Buendia, hindi ka rin makakatagos dito dahil may barrier. So kumanan ka lang dyan sa may Hilpuyat, Buendia. May U-turn slot dito. Tapos balik ka uli ng Avenida sa ilalim ng LRT station. Pagdating ko rito sa may malapit sa Lasal, meron ditong street akong pinasukan, Dagonoy Street. Kasi ang ginawa ko rito, kaya ako kumanan dyan, is iniwasan ko ang City Hall ng Maynila. Dire-diretsuhin mo lang tong Leon Ginto Street hanggang makarating ka ng Quirino. Dito sa Quirino, kumanan ako, sinundan ko lang yan hanggang makarating ako dito sa may, yung Angel Linaw Street. Yan, kumaliwa ako dyan. Hanggang makarating ako dito ng Pedro Hill. Sa Pedro Hill, kakaliwaan ka dyan. Tapos, unang kanto kaagad, yung General Luna Street na to, kakanan ka kaagad. Mabilis lang yan napasok. Tapos, dito naman, malapit ka na sa may Paco Park. Meron ditong, yung Shell Station. Kakanan ka dyan. Tapos, yung unang kaliwa, hanggang makarating ka rito na nga sa Paco Park. Diretsuhin mo na lang to. Romualdez Street, dire-diretso. Hanggang makarating ka dito, kanan ng Ayala Bridge. Ayan. Pagtawid mo ng Ayala Bridge, meron kagad kakaliwan dito. Ito yung Palangka Street. Hanggang makarating ka rito sa may ilalim ng Quiapo. Ayan, ito yung yung tulay. Ayan Quezon Bridge. Tapos dito yung simbahan ng Quiapo. Daan ka lang dito sa may gilid.
Hanggang makapasok ka ng Quezon Boulevard. Tapos yan, dire-diretsuhin mo lang yan, Quezon Boulevard. Hanggang makarating ka rito sa likuan na to. Ayan, kakaliwa ka rito. Ayan, Lacson Avenue na to. Hanggang makarating ka ng Rizal Avenue. Sa Rizal Avenue, pwede ka nang kumanan kung gusto mo. Kaso ako kasi, iniwasan ko Rizal Avenue. Nagabad Santos ako. Kasi ayoko dumaan ng Blooming Street dahil open na open yung sasakyan namin eh. Baka madukutan kami. Kaya dito ako dumaan sa may Abad Santos. Ayan, hanggang sa makita mo to, ito sa may part ng Hermosa. May Jollibee dito, kaliwa ka lang dyan, tapos may dito, may Parisan dito eh. Ayan, kaliwa ka lang dyan, tapos dire-diretso yun mo na yan, hanggang makarating ka ng monumento. Ayan, ilalim na uli ng ano to. Nakabalik na uli tayo sa ilalim ng LRT. Ayan na yung rotonda ng monumento. Pagka ikot mo rito at nakarating ka na rito, eto na, medyo safe ka na rito kasi nandito ka na sa MacArthur Highway. Kasi ito talaga ang daanan papunta sa norte kung ayaw mong dumaan ng NLEX. Nagkaroon kami ng problema dito eh. Pagdating namin dito sa may Valenzuela. Pero nangyari yung problema namin nung pauwi na kami. Nung papunta kami sa Bulacan, wala namang naging problema. Smooth lang. Dinire-diretso ko lang to. Itong linya na to na nakamarka sa mapa, MacArthur Highway lang yan. Daanan mo yung buong Valenzuela, hanggang nakarating ka ng May Kawayan, Marilao, tapos ito na nga. Pagkalapos namin ng Marilao, merong bagong kalsada rito, yung tinatawag na, yung Ciudad de Victoria Bypass Road. Pero sa totoo lang, pwede naman kami dumaan dito, sa may kabila. Itong street na to, yung dadaan pa ng Wakas tsaka ng Taal. Ayan, pwede kami dumaan dyan, papasok dito sa talagang destinasyon namin. Ayan. Ito yung Tangbubong exit eh. Pero kasi gusto kong dumaan sa Philippine Arena, kaya kumanan ako rito sa Ciudad de Victoria Bypass Road. Na bagong kalsada, maganda tong kalsada to, malaki. Ito na nga yung Philippine Arena, kumaliwa lang kami dyan. Dire-diretso yan. Merong gas station dito, kaliwa ulit. Hanggang sa makarating namin Halili Avenue, which is part ng Santa Maria. Tapos sa junction na to, kumaliwa lang ako rito. Merong gas station dito yung PTT. Paglagpas ng tulay, may Starbucks na dito. Bago lang yung Starbucks na yan. Kumaliwa kami rito. Tapos kaliwa ulit. Pabalik doon sa pupuntahan namin talaga sa Bukawi. Meron dito pasukan. Ito na nasa Barangay Tambubong na kayo pagdating dito sa part na to. Hanggang sa dire-diretso lang yan. Makakarating na tayo sa aming destination, which is yung Barangay Batya ng Bukawi. So yun yung yun yung dinaanan ko. Nung ako ay gumamit ng tuk-tuk, inabot ng 5 oras din. Pag uwi namin, ito rin naman ang ruta na ginamit ko. Medyo nagkaroon lang ng pagkakaiba nung pabalik kasi merong mga ibang lilikuan. Ang isa sa naging pinaka-problema ko kaya tumagal yung pag-uwi namin, yung pagdating sa Valenzuela. Kasi nung kami pa uwi na, hinarang kami sa boundary ng Valenzuela at ng May Kawayan. Kasi sabi nung enforcer, hindi raw kami pwede doon. Tinatanong ko siya kung anong violation ko pero kinakat niya ako. Pero sabi niya lang sa akin, umatras na kayo bago pa kayo hulihin dahil mahigpit dito. So ayoko naman ding makipagtalo kaya ang ginawa ko, dumaan na lang ako sa looban. Dito sa may tulay na to, hinarang ako rito kasi ito yung boundary ng ng May Kawayan tsaka Valenzuela. Hinarang nila ako dyan, balik ako, tapos pumasok ako dito. Merong nakalagay na arko rito, yung I love ano bang barangay ito. Basta yun eh. Meron nakalagay na I love arc diyan. Tapos dito, ito yung binigtas ko to. Sa looban ako dumaan hanggang makarating ako dito. Ang nilabasan ko rito, pagkakaalam ko, ay ito, itong street na to. Tapos, pasok ako rito. Ayan. Part pa rin ng Valenzuela to, pero sinabi ko sa sarili ko, sige, tuloy na natin. Kung may humuli, balik na lang uli. Nung pumasok ako rito, yun, dire-diretso na uli. Pabalik ng south nung pauwi kami. So, ayun lang. Hindi ko rin alam kung bakit ganun sa Valenzuela. Hindi na ako nakipagtalo. Hindi ko na ang aking karapatan. Inisip ko nga baka napagkamalan niya akong e-bike eh. Kasi medyo maingay doon sa lugar na pinag-ulihan niya sa amin. Siguro di niya naririnig yung makina nung nasasakyan ko. Tsaka since kulay puti pa nga to. Kasi di ba merong mga e-bike na yung nasa mga LGUs na kulay puti. Tsaka sa Valenzuela nga pala, meron silang tinatawag na tricycle ban. Hindi siguro alam ng mga enforcer ng Valenzuela na ang ating tuk-tuk ay hindi po isang tricycle. Kasi ito yung mga kadalasang katanungan eh. Kahit ako dati tinatanong ko, saan ko idadaan yung tuk-tuk ko pagka ako ay magdadaan ng Maynila. So ito nga yung nabuo kong ruta. Sige, picture na natin yung talagang picture videos natin. Pinakita ko lang naman yung dinaanan namin. So yan.
Kain muna kami. Mura sa bahay. Nasa ano na kami? 9th Avenue, Caloocan, 716. Tagal din ang biyahe namin. Bebe! Kain tayo. So dito muna kami, kain. Ayun yung baggage natin. Nakapart. Medyo kabado kasi actually bag lang naman yung nasa likod. Kain na. Sit down muna, baby. Kulit na naman si Kulot. Oy, ba't pinipindot mo yan? Mukhang malapit ka nang makatakas dyan ah. Okay, so kain na mga dudes. Kain. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Pasok na tayo ng Bukawi, Tambubong na. Shoutout sa mga taga-Tambubong. Labi na tayo sa ating destination. May mas madaling daan dito sa may ano ang tawag ng lalabab? Sa wakas. Gusto namin dumaan ng ng Philippine Arena, kaya dito kami dumaan. Nagbaya Santa Maria kami, mga dudes. Pero kung dito punta namin, ang talagang daan namin sa dun sa wakas. Sa may Taal. Hala, basa na ang diaper. Gusto lang namin tignan. Kuha na lang doon. Tignan yung Philippine Arena. Kaya baka mamaya sabihin nyo, eng ako, ba't doon pa ako dumaan? Pero yun lang talaga purpose namin. Kaya dapat dito yan. Barangay Badya na tayo mga dudes. Ito na yung barangay na pupuntahan natin. Alam na natin na nasa Badya na tayo pag naamoy na natin yung yung poultry. Yan ang trademark dito sa Badya. Pagka amoy manok na, Badya na. O, diba? Kaya kalalagpas lang natin doon. Actually, di pa ako humihinga, kaya Ayan, alagpas na tayo. Pwede na huminga uli. Nanununtok yung amoy doon. Pag pumasok ka lalo ngayon, umulan. Na nakalaw yung mga ipot ng manok. Kaya maamoy na maamoy. Parang may nasunog dito Amoy sunog nasunog yung bahay doon. Nakagiba yung bahay. Lapit na tayo. Tutulog ulit. Naglalablag yung bebe.
Na-survive ang biyahe ni Luna. Pwede tayo mag-Baguio. Bilang oras kaya tayo sa Baguio. Ha? Oras kaya tayo doon. 12 hours. Pagka ganun, Eh, pag biyahe nga natin, pa Baguio na to eh. dapat yan pag Baguio, may stopover. Wala eh. Mababa ikutan. Ito, pati sa Baguio. Pwede naman, may lugar lang doon na bawal. Ha? Pwedeng dalhin doon, meron lang lugar na bawal. Kahit nga motor bawal eh. Saka may coding mga motor doon. Kasi traffic na nga doon. Crowded na kasi Baguio. Bale mga dudes, nakarating na kami sa Bulacan. Actually kahapon pa. Pagod ako sa biyahe. Ayun yung unit natin. Pagdating ko rito, na-sponsoran nga kagad ako eh. Kasi punta kayo rito sa karinderya na to. Pagkatapos yung bumili ng ulam, bili kayo ng change oil. Ayan. May benta ng oil dito. Kasi mga dudes, kung nagustuhan nyo yung video, yung ating biyahe ng ating Bajaj Maxima, mag-iwan lang kayo ng like, share nyo sa mga naka-Bajaj Maxima rin. Saka syempre, kung para maganda, mag-subscribe na rin kayo para swertein kayo. Okay, sige, see you mga dudes.